Welcome to our Saturday News Forum. Our topic for today will be about agriculture, which concerns every one of us. Lalo na, considering na mayroong decrease in agricultural contribution to the entire economy for a long time now. We have ASEC and spokesperson ng Department of Agriculture, si ASEC Arnold De Mesa, to give us an update on what's happening sa Department of Agriculture and main thrusts and programs ng DA at this point na meron pa El Nino, no? Tapos may darating pang La Nina, may impact ito sa food production, food inflation, at iba pang issues. Sige po. Siguro bago magsalita si ASEC, historical po ang araw na ito. This day in 1952, may ipinanganak na lalaki. Yan po yung aking kapartner, si Butch Hilario. Happy birthday, Pare Butch. ASEC, magandang umaga po. Magandang umaga, Ariel, and happy birthday, Sir Boots. At magandang umaga po ulit sa ating lahat. Gulat ako lang mag-isa. Normally, may kasama na yung ibang bakasyon po. Kasi walang pasok ng Tuesday and Wednesday. 25-day long weekend. Yeah, 25-day long weekend. Sa amin kasi walang ganun tuloy-tuloy lang yung trabaho. Lalo na ngayon, yung tama ka, Boots, meron pa rin tayong El Nino. Bagamat sinabi ng Pag-asa na nag-start yung decaying period ng El Nino ng March, pero may residual effect pa ito hanggang buwan ng Mayo. Nasa kalagitnaan din tayo ngayon ng harvest season ng palay, March, April, hanggang May. Ang kagandahan ngayon, mas mabilis yung anihan, hindi kagaya ng unang panahon. 2 linggo inaabot ang malawak na lupain dahil sa combine harvester, 1-2 araw tapos yung ating anihan, and then immediately ngayon nakaka-proceed ulit for land preparation para naman sa quick turnaround or yung third cropping season. So nung nag-ikot kami this week sa Nueva Ecija, nakakita kami na meron na nag-ani, then nagkakaroon na ulit ng land preparation basta merong available na tubig. So naglabas din ng datos sa inflation at malaki pa rin yung contribution ng food and non-food dun sa tinatawag natin na inflation basket. At ang malaking epekto yung sa bigas pa rin. Pero kung titingnan natin, halimbawa yung sa bigas, yung base effect kasi kaya mataas pa rin yung inflation because of price. At mararamdaman natin ito hanggang July, August, yung mataas na inflation dahil sa bigas. Nung tingin ko yung datos ng PSA, yung presyo ng bigas, especially yung regular at well-milled, noong January hanggang June, July last year, naglalaro yun ng 39 hanggang 40 pesos lamang. So nagsimula yun na tumaas noong August, July-August, na nagsimula yung pumalo ng 43 at umabot ng 49 ng September. At yun yung time na nagkaroon ng price cap, matanda natin last year. So, ganun din yung inaasahan natin dahil ang laki. Imagine mo yung 39 March last year, ngayon ay 49.50 o 10 pesos. Kaya yung inflation because of price, nasa level ng 23%. So, yun yung epekto na. So ngayon, ang tutok pa rin namin ngayon ay sa palayan na mapataas ang level ng produksyon at mapababa yung cost to produce, again sa pamamagitan ng mechanization, at mapababa rin yung post-harvest losses. Kaya yun ang tinututukan din ni Secretary Chulao. Ariel, sir. ASEC, medyo pet peeve ko yan yung post-harvest loss. Ano po ba ang porsyento ng nawawala sa mga tinanim tayo natin sa ngayon? Sa ngayon, inefficiency ng tuyo ng palay at saka ng pamamaraan ng pag-ano natin, pag-iik ng palay. Ang cost
Ang percentage is about 15 to 20%. Depende kung saan area at saan level. Ang karamihan niyan ay doon sa drying at saka sa milling. Yung halimbawa sa milling natin sa Kiskisan, ang malaki na sa atin yung 65% na milling recovery. Pero marami pa rin sa Kiskisan, nasa 50 to 55% ang milling recovery. Ang isang dahilan nito, maraming variety ng bigas na meron ngayon natatanim at merong masyadong mahaba, merong bilugan, masyadong maliit. So yung Kiskisan kasi ano yan yung pag rubber hull, pag hindi maganda yung clearance, talagang marami yung durog o kaya marami yung palay pa o upa na natitira. So kailangan ikiskis ulit. So maraming nasasayang. So ang focus ngayon, again, ni Secretary Chu Laurel ay ma-ensure na hindi tataas sa 3 kada rehiyon yung variety ng palay na may tanim. Ang Vietnam, 1, 2 lang. Kaya very efficient yung kanilang milling system and eventually yung kanilang milling recovery napakataas. Sa ngayon po ba ilang variety? Ano po natin kasi siguro maliban sa atin, marami dito walang karanasan po sa industriya ng palay. Ano po? Bawat bigas, iba't ibang variety. At ang bawat variety ng bigas, may kanya-kanyang karakteristik. May malutong, may bilog, may mahaba. Ang efficient po ba ay kukunting variety, sinasabi niyo, pero bigger area? Tama yan, Ariel. Sa isang cluster, dapat 1, 2 lamang na magkaparehas halos yung karakteristik o kagaya ng nabanggit mo, kung yan man ay long grain o yan man ay medyo bilugan kagaya ng Asponica. Kasi pagdaan yan sa Kiskisan, yung clearance nga between doon sa rubber hull, pag hindi tama yung clearance, tapos yung pag-adjust niyan, minimum 30 minutes to 1 hour. So malaki yung nauubos sa isang araw na oras bago ka magpalit, bago mag-adjust. So nagiging inefficient yung system at talagang marami yung nasasayang, nadudurog. At pag nadurog, mas mura. Kasi pag yung pag-determine ng quality rin, lalo na yung dun sa imported, ay yung tinatawag natin na percentage broken. Yung premium natin, 5% broken yun. Yung pag bumaba na sa 5%, hindi na yung premium. Ilan po ngayon ang kumitiral na number ng variety ng palay na region? More than 18 ang bilang. Kasama na yung sa inbred, iba-ibang variety yan. Pag hybrid, iba-iba rin. Tinatanim ng ating mga kababaw. At ulitin ko po, ang target po ng DA ay ibaba yung 18 existing varieties na region into 2 or 3. Yes, that's correct. Hopefully, isa. Yun yung pinaka-ideal na talagang wala kang problema. Tapos ang isa pang problema yung drying mo. Pag hindi maganda yung pagdadry mo, at least ang tinatarget natin 14% moisture content. Pag masyadong basa, malagkit yun, hindi rin maganda. Pag masyadong tuyong-tuyo, natudurog sobra. Ilang porsyento po ng ating palay ang binibilan pa rin para matuyo sa mga lansangan? Napakarami pa rin. Kung hindi man sa lansangan, yung tinatawag natin na multipurpose drying pavement. So, yung tinatawag natin ng mga mechanical dryers, bagamat marami na tayong napabigay, kulang pa rin na kukumpara natin doon sa palay na ating inaani kada season. Pero hindi ba yung lahat, at every stage ng rice production, napapakinabangan yung output? Hindi ba? Hindi lang yung for food, pati yung sa mga yung rice hull, nagagamit lahat. O, tama naman yun. Yung ipa, yung dara, ginagamit yun for feeds. Pero mas importante sa atin yung pagkain ng tao. Of course, yun yung gusto nating pataasin ang recovery at pababain yung post-harvest. Ano yung regions sa front runners in terms of production? Region 3 pa rin. Region 3 pa rin. First quarter. Pinakamalaki pa rin yung level ng production ng contribution ng Region 3. In particular, Central Luzon, in particular ang Nueva Ecija. Yan yung mga malalaking area natin.
Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan. Of course, Region 2 and Region 1, yan yung mga susunod. Mimaropa, Western Visayas, kasama na rin yung part ng Mindanao, yung Central at saka Northern Mindanao. Gaano po karami ang loss kapag kayong palay ay ibinilad sa kalye? Pag binilad kasi sa kalye, ang karamihan na losses na nangyayari yung hindi pantay yung pagbilad, tapos maraming mga bato, tapos kasi ang importante yung clean and dry. So karamihan yan talaga ang problema doon sa kalsada. So about 15 to 20%. Ang binigyan po natin ng ano yan, yung 15 to 20%. Assuming in a perfect situation na walang loss, mag-i-import pa ba tayo ng bigas o hindi na? Kagaya na nabanggit mo, Ariel, in an ideal world, kung talagang zero losses tayo, there will be no need to import. Kasi yung ini-import natin, that's also equivalent to about 15 to 20% or 26% ng ating kung mag-i-import man tayo, konting-konti na. So yung ginagawa ng Department of Agriculture ngayon, hindi lang pataasin ng production, kung hindi bawasan din ang loss. Yung International Rice Research Institute, ano yung naging impact ng research na ginagawa nito sa rice production dito sa Pilipinas, in particular? Napaka-importante ng research and development sa palay, sa bigas. At katuwang natin dito ang IRRI at PhilRice. Kung matanda natin, ang isang naging dahilan ng pag-boom ng Masagana 99 yung pag-develop ng bagong IR variety. Dati noon, nasa 40 bags lang ang harvest. 40 bags per hectare, naging 99. Noong time na yun yung tinarget. Ngayon, actually, nakaka 200, 300 bags na tayo. So, that's equivalent to 10 to 15 metric tons per hectare, especially pag gamit natin ng hybrid. So, malaki na yung naging pagbabago, innovation because of research from a very low 40 bags to about 200, 300 bags. That's because of pag-conduct natin, especially on genetic research, na mapataas ang improvement. And of course, meron na rin tayong mga drought-tolerant varieties, yung mga varieties na tolerant din pag masyadong matubig. So ito yung mga dine-develop kasi we need to produce more at a very small area. So yan yung patutunguhan talaga ng ating teknolohiya. Technology is very important. Ganun din yung pag-develop ng mga ibang tinatawag natin sa research, ma-improve talaga yung variety na tolerant in so many other problem. So you're saying from Masagana 99, Masagana 300 na yun. Basically. Yung tina-target natin talaga ngayon is magkaroon ng productivity na at least, ngayon kasi kung titingnan natin, ang national average is only 4.11 metric tons per hectare. Yung Nueva Ecija, simple na lang sa kanya mag-produce ng 6 to 8 metric tons per hectare. Pero maraming lugar sa Pilipinas ang nasa 3, nasa 4, simply because na hindi pa masyadong gumagamit ng high-yielding varieties, mababa pa rin yung paggamit ng patubig, mababa pa rin yung paggamit ng fertilizer. So, because of mahal, itong mga inputs na yun. What did we learn from experiences ng Thailand and Vietnam in so far as rice production is concerned? If you look at Lagging behind. in terms of productivity ng unit yield per hectare or yield per unit hectare, we are at par actually with Vietnam at Thailand. Kasi yung ginagamit nila na variety, ginagamit na rin naman natin. Yung mga technology, the same na rin. Ang nagiging issue lang talaga, yung natin, competitiveness in terms of cost to produce. Ang Vietnam is producing at 6 pesos per kilo. Tayo were producing at 12 to 14 pesos per kilo. Dahil unang-una, pinakamalaking cost component is labor. Ang mahal ng labor sa atin dito.
That's why, nung ipinasa ang rice tariffication law, ang pinakamalaking component ng Rice Competitiveness Enhancement Fund, yung 10 billion na ina-allocate annually, 5 billion or 50% ay napupunta sa mekanisasyon para, of course, mapababa yung labor component ng cost to produce ng rice. Mahal din yung input sa atin dahil yung logistics, yung binabanggit palagi ni Secretary Chu Laurel, yung fertilizer na dadali na Mindoro, manggagaling pa yun ng Bataan. So bago makarating yung fertilizer from Bataan to Mindoro, na nakailang lipat yun ng tracking, ang laki ng gastos. So kung meron tayong deep na pier, yung malalim na pier, yung ang tawag nila nga doon ay Panamax ba? Malakihan, pwedeng doon na dalhin directly yung barko, magdaong, mas malaki yung matitipid. Bababa about 15 to 20 pesos immediately yung presyo ng inputs. So ito yung mga nakaprograma. Ayusin lamang yung logistics, yung distribution system, ayusin yung post-harvest. Malaki yung magiging pagbabago on how we do yung agri as a business, as a trade dito po sa bansa natin. Yung demographics naman, di ba mga bata, pakunti na lang nag-engage sa agriculture? Yes po, medyo tumatanda rin talaga yung or aging yung population ng ating mga magsasaka. Yung huling datos nasa 56, 57 yung median age ng ating mga farmers. This is not only the case for the Philippines. This is true to all countries, especially sa Korea, sa Japan. Ang kaibahan lamang dito sa mga bansa na ito, highly mechanized sila. So kahit medyo may edad, babae, yung nagmamanage sa farm, o naggagawa sa farm, hindi sila masyadong hirap dahil highly mechanized yung kanilang farm system, which yun dapat din gawin natin. Ano po ba yung ideal proportion or ratio ng mga magsasaka sa total number of population? Kasi kung pagpapatay ng US, the best agricultural country in the world, less than 2% ang kanilang workforce ang nasa agriculture. Much more sa Australia. Less than 1% nila ang nasa agriculture. And yet, productivity-wise, they are superb. Yes, tama yun na rin. Yung number of, yung percentage ng population na engaged sa agriculture is 20%. So 1/5 of total population natin engaged in agriculture in one way or another. Yung contribution ng sector natin sa GDP is 9 or less than 10%. So ibig sabihin nito, malaking populasyon natin ang engaged pa rin sa sektor ng agrikultura at nag-employ. So, kailangan pa rin natin talagang tutukan ng agrikultura kasi maraming umaasa rito sa kanilang buhay at kabuhayan. Sa akin po ba ito totoo na hindi man ako nanginsulta na magkasaka? Ito pong trabaho sa bukid ngayon, parang ganun lang yung safety net. Yung estudyante hindi nagtagumpay sa Maynila, bumabalik sa bukid, nagsasaka ng lupa nila. O yung nagretiro na, wala nang magawa sa kanila ng magsasaka sa Pilipinas. May mga pag-aaral ngayon na maraming mga nagre-retire, after retirement nila, pupunta sa farming. Pero, marami rin sa kanila nagpe-fail. Kasi, una, hindi sila handa. Kasi, akala nila, after retirement, pag nag-farm, everything is easy and okay. But agriculture is a science. Hindi pwedeng pag-retire mo, magbe-venture ka kagad without any experience, without any training, without anything sa field ng agriculture. Kasi madidrain talaga yung savings and retirement ng ating mga kababayan. So dapat habang malayo pa yung retirement at plano nila na mag-venture into farming or agriculture, kailangan inahanda rin nila yung kanilang sarili, technically speaking, financially speaking, para pag nag-retire na sila at handa na silang 100% sumabak sa pagbubog ng money o yung pinaghirapan nila. So, mas magiging successful. Yung degree ng success ay magiging mas mataas.
Ano yung porsyento ng big business na engaged directly sa agriculture? Marami po, in one way or another, directly or indirectly. Kasi yung mga malalaking negosyo sa Pilipinas, ang raw mats niyan, kailangan ay pag hindi man isda, baboy, manok, siyempre kailangan din ng bigas yung mga restaurants at malalaking institution natin. So napakalaki ng industriya natin ay umaasa directly and indirectly sa input coming from the agriculture. Yung GDP contribution ng agriculture, raw, ano yun, basic and raw. Pag halimbawa, ang isda, naging sardinas na yan, ang GDP contribution na yan ay nasa industry level na, wala na sa amin. So sa amin, yung basic lang na na-produce, yung palay, yung mais, yung isda, yung mga gulay, prutas, hanggang doon kami. Pag nagkaroon na yun ng processing, nasa industry level na yun ng GDP. Out of the, sabihin natin, 20 to 30 tycoons sa Pilipinas, ilan dito directly involved sa kumita dahil sa agriculture? Yan ang isa pa rin na nakakalungkot. 18 to 20 typhoons ang dumadalo sa ating bansa at 4 to 5 dyan ay very destructive every year. And sa bigas pala o sa palay, about 500 to 600,000 metric tons ang losses natin dahil sa mga bagyo. Yung nabanggit ni Secretary Chu Laurel Jr., nung natanong siya, bakit kahit may El Nino, yung projection ng PSA, mataas pa rin yung productivity. Ang isa sa dahilan yan, simula last year, yung nagsimula yung aming taniman, yung dry season kasi nag-start yan September hanggang March ng nitong taon na to. Wala halos bagyo, di ba? Walang bagyo. At dahil walang bagyo, walang masyadong damage, lalo na sa palayan. Mas malaki ang damage pag may bagyo kaysa sa pag El Nino. Kasi pag El Nino, meron kaming pwedeng mitigation measures. Pwede kaming maglagay ng shallow tube well, irrigation projects, ayusin yung mga kanal, ibang variety ng tanim. Pero pag binaha, malawakan, wala yung lahat. Malaki yung damage agad-agad doon sa mga lugar na yun. At talagang malawak pagbaha. So paano yun yung effect. So parang medyo mali ang pinaghandaan natin. Takot na takot tayo sa El Nino, mas nakakatakot pala dapat ng bagyo. Hindi naman. Meron kasing panahon ng El Nino, kagaya nung 1997, 1998 episode, na maraming lugar ang hindi nakapagtanim. Iba yung kasing hindi nakapagtanim at saka yung nagtanim na naapektuhan. Maraming hindi nakapagtanim nung panahon na yun. Talagang malaki yung binaba ng tubig ng mga dams at saka isa sa mga worst episode ng El Nino. Ngayon naman, hindi masyadong bumaba yung tubig ng mga dams. At yun nga, nakapaghanda rin talaga tayo. So Asek, kasi may pronouncement ng DA na babawasan ng rice, volume ng rice importation this year. Tama po ba? Hindi naman. Nagkaroon kasi ng projection ang US Department of Agriculture na yung ating importation this year will reach, una ang sabi nila 3.9, naging 4.2, naging 4.1. Ngayon nasa 4.1 million metric tons. Last year, they projected na yung importation ng Pilipinas will be 3.9 o 3.8 million metric tons. Yung naging total importation natin base sa datos ng BPI at Bureau of Customs, nasa 3.6 lamang, 3.6 million metric tons. Ngayong taon na ito, depende sa maraming factors kung aabutin talaga yung 4.1. If the first 3 months of the year will be an indication, nasa 900,000 na tayo, which is within doon sa aming monthly projection na 300 to 350,000 metric tons level of importation. So, nandun pa rin kami sa level na okay, walang problema sa importation. Hindi masyadong mababa, hindi masyadong mataas. Talagang, kung minsan pwede natin sabihin, salamat sa El Nino, walang bagyo, naging stable ang ani. Sa iba pong sa mga isda naman, kumusta ang supply natin sa mga susunod na buwan?
Maganda yung projection natin dahil ngayon, March hanggang June, ito ay open fishing season. Tinaon talaga ni Secretary Chu Laurel yung paglabas ng Memorandum Order number 14 dito sa open fishing season para hindi maapektuhan yung supply ng local. Yung ipinagbawal kasi sa MO14 yung round scad o galunggong, yung bonito o tulingan, at saka yung mackerel o alumahan. Pero may exemption doon, Sir Ariel. Exempted yung mackerel doon sa pagbabawal basta yung darating o yung i-import nila ay base doon sa sales na naganap nung last year, base sa kanilang datos, plus 10%. So, dinagdagan pa para merong flexibility na sobra 10% para hindi naman magkulang yung kanilang gagamitin for cannery or for processing ng mga mackerel or alumang. Kayo po ba'y nasurpresa na medyo stable, hindi sumisipa pataas ang presyo ng isda for the past months? Siguro epekto na rin nung maganda yung huli natin dahil yung importante kasi na nakakapahinga yung dagat para doon sa kasi yung isang isda nangingitlog yan ng maraming itlog kahit 10 to 15% lang o 1 to 5% lang yung mabuhay doon sa mga itlog na yun, malaking bagay kasi million yung iniitlog nila so malaking bagay yun para makarecover yung ating fishery. So isa yun sa mga magandang nagawa ng BIFAR lalo na nung panahon ni Director o ngayon Yusek Asis Perez nung time na yun siya kasi nag-introduce nito. Natanong na dati yun, ano yung percentage ng contribution ng South China Sea fishermen sa overall production? Yung West Philippine Sea natin hindi ganun kalaki yung production na nakukuha natin dyan. Karamihan ay nandito sa karagatan natin within sa municipal waters, itong Sulusi, Celebes Sea, Visayan Sea, dyan karamihan yung ating nahuhuli na isda. So ano yung implication nun? We should importante pa rin of course yung pangisdaan natin sa West Philippine Sea. Kaya yan, yung ating BIFAR ay tuloy-tuloy pa rin na nakikipag-ugnayan sa ating mga magsasaka para magkaroon pa rin ng pangisdaan dito sa area. Meron kayong figures na losses from I-check ko yan sa department sa West Philippine Sea? I-check natin sa Bureau. Totoo ba na isa raw yung Pilipinas sa mabilis yung pagtaas ng yung marine agriculture, mariculture, yung binibreed natin isda in captivity. Medyo maganda ang data at dahilan para maging mas stable ang supply ng isda sa ating lipunan. Tama yun, Ariel. Napaka-importante ng mariculture at aquaculture ngayon sa ating overall kumbaga industry ng pangisdaan. Kasi yung captured fisheries, mahirap i-control yun Not unlike ng aquaculture at mariculture na kontrolado mo, lumalaki na actually, tama yun, yung ating production na lalo na sa mga hipon, sa tilapia, sa bangus, at sa iba pa, kung paano, meron na rin tayo yan. At ito yung future ngayon, na palakasin yung ating aquaculture and mariculture. At the same time, pinapaayos din natin paano mapaunlad yung ating captured fisheries. But the future really is on the aquaculture. Kaya marami na ngayon yung tinatawag natin na legislated hatcheries sa buong Pilipinas. Kasi importante sa aquaculture yung hatchery natin, yung mga fries na masigurado na meron tayong stocks. So kaya pala ang joke ngayon ng mga matatanda, mas namamatay daw marami dahil mas accessible ang mga prawns and shrimp sa market ngayon kumpara ng 30 years ago. Kasi marami yung But anyway, ano po ang contribution ng may na-interview ko kasi ako ng mga nag-aalaga ng isda. Totoo ba na sa Metro Manila halos
dependent ang mga taga Metro Manila sa isda na nagagaling sa Laguna de Bay? Maraming porsyento ng, kasi malapit lang ang Laguna de Bay dito sa Metro Manila. At tama yun, karamihan ng market ng Laguna de Bay ay Metro Manila, Calabarzon area. Baik. Laguna de Bay. Okay lang po natin sa Okay, questions po. question. Kaya di ba kasama sa linya? Rampi. Mr. Yusef, ano ba ang naging kapalaran itong pangako na 20 pesos per kilo? It would be a natural kung di tatanungin. Ano po yan? Patuloy na aspirasyon at adikain ng kagawaran yung 20 pesos per kilo. Bagamat sa panahon po na ngayon, medyo mahirap pa po talaga na maabot. Pero yung aming pong mga plano at aktibidades ay geared towards reducing the cost to produce and for us to be competitive in the future. Kung kayang gawin ng mga karatig bayan natin, karatig bansa, na mapababa yung cost of production, gagawin din po natin. From PTV4. Then kay Good morning, sir. Noel Talaka pa ng PTV4. In connection po sa question niya po, possible pa ba maabot yun na given na may El Nino tayo, then susundan pa ng La Nina? Ang tinitingnan natin kasi bukod dun sa local na production natin, kasi nag-i-import tayo about more than 20%. Yung nangyayari rin sa international market, sa ngayon nga, kagaya ng nabanggit ko kanina, mahal pa rin yun. May epekto sa trade kasi yung imported na bigas. Bago nagkaroon ng problema sa Ukraine, bago nagkaroon ng pagbabawal ng India sa ban ng export, ay nasa 400 level o $400 per metric ton. Ngayon, bumababa pero nasa 500 plus dollar per metric ton pa rin. Medyo mataas pa rin ang presyo. Again, yung cost to produce pa rin natin ay mataas. So, medyo mahirap pa sa ngayon yung ganung presyuhan ng bigas. Pero kagaya ng sabi ko kanina, patuloy na magiging atikain yan ng aming kagawin. Sir, one more question. Sir, given po parang pataas na pataas yung damage effect ng El Nino, meron po bang ginagawa yung DA na parang proactive na action na hindi na siya madagdagan, hindi na madagdagan yung ibang provinces or tumaas pa yung damage na amount? Kasi sabi ng Pag-asa, hanggang May pa ang El Nino at lalakas pa ito. Yung paghahanda namin, nagsimula ito last year pa. Kaya mapansin natin, hindi ganun kalaki yung area na tinamaan kumpara doon sa mga inaasahan namin. Kasi inaasahan namin more than 120,000 hectares. Talaga yung posibleng maapektuhan. Yung datos natin ngayon, ng palayan, nasa 30,000 hectares yung naapektuhan, of which 10,000 dito yung totally damaged at 20,000 yung partially damaged na merong chance pa na makarecover. So yung paghahanda namin, nangyari na yan before pa, yung paglalagay natin ng mga water management intervention, especially doon sa mga tail end ng mga National Irrigation Administration systems, at yung paghahanda rin sa ating mga magsasaka. Yung mga masyadong natamaan kasi ngayon, yung western areas talaga, western side ng ating bansa, na karamihan dito mga rain-fed areas. Especially sa Iloilo or dito sa Western Visayas, and as well as dito sa Mindoro areas. Last question lang po, sir. So, in-expect pa po natin na tataas pa ito in the coming months? Posible, pero hindi na ganun kalaki. Kasi kagaya na nabanggit ko, yung panahon ngayon, nung nasa, halimbawa, Mindoro, pupunta kami kasama yung NFA next week para mamili. 80% na yung na-harvest. 20% na lang yung natitira. So, ibig sabihin nito, yung epekto ng El Nino ay nagsabay doon sa harvest season. So, hindi na natin ina-expect na masyadong dumami pa dahil marami na rin sa mga lugar yung na-harvest.
Sir, pa-update lang kami dun sa damage sa agriculture, tsaka ilan na yung state of calamity regarding this? Wala akong datos doon sa nag-declare ng state of calamity kasi nasa NDRRMC. Yung total damage natin in terms of cost is about 2.63 billion pesos, affecting about 54,000 farmers. Yung sa palay sector, again, kagaya na nabanggit ko, 30,000 hectares, about 1.7 billion. Ang corn sector is about close to 600, nasa 591 million. Tapos sumusunod dito yung high value natin, nasa mga 300 million. And then sa livestock, nasa mga 60,000 pesos lamang. Maliit lamang. Ang lugar na malaki na apektuhan again is Western Visayas, nasa 770 million. And then, Mimaropa, 770 million. And then, followed closely by Western Visayas at 730 million. Sir Ted from GMA 219. Sir, yung rice inflation natin, double digit pa rin daw hanggang July, sabi ng PSA. Sa DA ba, meron pa kayong recommendation para another price cap measure para magkaroon ng ma-plug itong pagtaas ng presyo ng bigas? Again, tingnan natin yung konteksto ng inflation. Pero wala kaming plano na magkaroon ng price cap or SRP kasi medyo may mga mabigat din na epekto yan pagdating ng panahon. Yung presyo ng bigas bumababa from 52 last month, ngayon nasa 50.49. Yung inflation kasi comparison nung yung March 2024, comparison niya ng 2023 March. Yung 23 na presyo ng bigas ng regular nasa 39.40 pesos last year. Ngayon nasa 47, 48, 49. So yun yung effect, inflation. Pero kung titingnan mo yung presyo ng bigas last month, 52. Ngayon nasa 49.50. So yung pagbaba ng presyo, yung presyo ng bigas bumababa versus last month, pero versus last year ay tumaas. So kung titingnan mo rin yung datos ng presyo ng bigas, January to July last year, mababa, below 50 pesos. So ini-expect natin yung inflation na contribution dahil sa bigas, mai-experience natin yan hanggang July or August. So, pero August, September, nasa close to 49.50 na rin yung last year. So, halos hindi na ganun kalaki yung magiging epekto ng inflation pagdating ng July. So, yun yung tinatawag ng PSA na base effect. Good morning, Pasek. Ang tanong ko lang kasi, just for the benefit of everybody's information, para may disseminate din namin, ano ang ginagawang upkeep sa present na irrigation facilities? Can you give us an info na magagamit namin? Kasi ang binibigay sa amin lagi puro vague statements. Always we take into consideration that most of the irrigation that we have is over 40 years old. Kukunti ang ginagawang bago. So anong ginagawa sa upkeep nito? Anong ginagawa sa maintenance? How can this help? Meron ba kayo detailed na may bibigay sa amin? In terms of detail, kukunin ko yun sa National Irrigation Administration kasi sila yung may datos. Pero kung pagbabasihan natin yung budget na inallocate ngayong taon, is about 70 billion for NIA na pondo for the maintenance, repair, rehabilitation ng mga existing national irrigation systems plus development of new ones. Sino nagdi-disperse nun? Kanino nagdi-disperse? NIA yun. Pondo yun ng NIA. So sila rin ang mag-obligate at magdi-disperse. Si Secretary Chu Laurel, ang focus niya next year, aside dito sa NIA, yung mga small-scale irrigation projects, especially on solar. In-announce na niya, kasama si Pangulo, nung nagkaroon kami ng ceremonial harvest sa Candaba, easily manageable ng farmers,
And isa pang benepisyo niya, dahil renewable yung source ng energy mo, ang laki ng tipid sa ating mga magsasaka. At syempre, hindi na sila gagamit pa ng crudo. Dagdag benepisyo din po yun. But on the details per se, we can request NIA to provide these details. We have a progress report Yes, definitely. na pwedeng access ng kasama ng mga kasama natin dito. Hihingin po natin yon sa National Irrigation Administration. Andrea Taginas po from ABS-CBN. Good morning po. Asek, yung presyo po ng bigas from 49, dahil nga po sabi kaligitnaan pa rin ng harvest season. Habang nagtutuloy po yung harvest season, nakikita pa po ba natin bababa pa to yung presyo ng bigas? Andrea, sana yun yung tingin namin na posibleng may impact yung harvest natin. Kanya lamang nakikita natin sa baba nung nag-iikot kami at base na rin sa datos, medyo mataas pa rin yung farm gate price. Coming from, ang NFA natin na presyo ng palay, clean and dry is 23 pesos per kilo dahil yung NFA Council resolution last year na tinaas from 19 to 23. So yung presyo ngayon nasa 25 to 27 yung clean and dry. So may epekto yun dun sa presyohan ng bigas, yung local. Morning, Mr. Secretary. Do we have any data on how much of our agricultural land has been converted into real estate projects over the past 10, 20 years? And how much of these developments affected our agricultural output? Has this been one of the reasons why we are, we continue to fail to meet our requirements for food? We can check on data kasi karamihan nito nasa local governments. Yung conversion, isa pang agency, yung Department of Agrarian Reform or DAP. Base doon sa pag-aaral ng PhilRice, kung titingnan lang natin sa palay, hindi ko masyadong kabisado yung ibang commodities. Yung 2022 na data, base doon sa RCEP, ay tumaas pa actually konti yung area na nataniman ng palay sa atin, but very very minimal. Nung 2023 ay merong pagbaba ng konti yung area na nataniman relative to palay. We can provide you this information. I don't have the exact numbers, but those were the statement coming from PhilRice. Follow up lang. Kasi I'm old enough to remember that places like Valenzuela, parts of Bulacan that are now considered part of Mega Manila, these were all farmlands, rice fields essentially. Eh mga ngayon, puro mga tinayo na ng mga subdivision at mga pabrika. Meron ba tayo at least an idea how the conversion of these lands into for commercial purposes affected how much food we produce? And does the Department of Agriculture have any say on how to regulate the conversion of agricultural land for other purposes? Unfortunately, nung una kasi, ang DA ay meron tinatawag na Enteclum, tsaka Articlum. Ito yung National Technical Evaluation Committee for Land Use Management. Inalis sa nagkaroon ng polisiya na hindi na, kasi supposed to be DA being a technical agency, especially our Bureau of Soils and Water Management as well as our regional soils laboratory. Kami yung nagde-determine ng technical anong tawag dito, viability ng lupa kung pwede ba siya for agriculture or not. This process was removed. And ngayon ay ang LGU na lang at saka ang Department of Agrarian Reform. Ang sa amin kasi is yung reclassification. But the land conversion nasa DARIO from agricultural to other usage responsibility ng DAR. Kami nung una is reclassification, but that was also removed from the department.
Di ba wala pang national land use policy na law na in-approve ng Congress? Or is it still ongoing? Nasa ano pa po rin yan, wala pa pong, kumbaga nasa pag-aaral pa, nasa review pa po ng ating Kongreso. Ano ba yung ideal situation na distribution ng agricultural tapos industrial? Balikan natin yung panahon na ginagawa yung ACMA, yung Republic Act 8435, Agricultural Fisheries Modernization Act. Very specific doon, magaling yung batas na yun eh. In-identify doon yung tinatawag na SAFDC, Strategic Area Fishery Development. So, kung ma-implement talaga yung maayos yung batas na yun, sinasabi doon na dapat i-identify yung mga SAFDC zone at proteksyonan at ma-ensure na talaga na magagamit for agriculture. So, pero wala pang ano? Hindi ba siya na-approve? Hindi, batas na yun. Yung land use na hindi pa, pero yung isang component kasi ng APMA yung SAFDC lang. Asad, good morning. JB po from IBC 13. So, since we're experiencing these challenges sa rice sector, masasabi mo natin na parang ineffective yung preparation natin last year kasi nga nadagdag yung budget allocations natin, dinadagdagan pa yung production ng bigas, and also, does it mean na we need more budget pa for next year to para preparation ng trip for next year? We cannot say it's ineffective dahil kumbaga, kahit may El Nino, naging positive pa rin yung projection ng PSA sa rice production natin. Kami palagi tinitingnan namin na yung budget ng DA, kung ikukumpara mo doon sa pangangailangan talaga namin, maliit pa yung budget. At kung titingnan din, ikukumpara natin sa budget allocation ng ibang bansa, ng Vietnam, ng Thailand, napakaliit ng allocation na napoprovide pa sa agri versus doon sa total na general appropriations. Kung matanda ko, nasa 5% yung agri kumpara doon sa kabuuan na budget natin. So kung madadagdagan ng budget namin, we can respond more. Ang importante rin kasi yung pag-implement ng buo. Kasi pag minsan yung budget, para ma-implement namin yung isang malaking project, annual, putol-putol, hindi namin, multi-year, hindi namin masagad-agad ma-implement ng maayos ng kabuuan. So, halimbawa, yung farm to market road, gusto namin ma-implement isang section mahaba. Ang nangyayari, putol-putol. At isa rin sa nakita namin, halimbawa, for the longest time, ang implementation ng farm to market road, nakafocus lang sa kalsada. Nalimutan yung mga maliliit na tulay. So, isa sa mga project ngayon ni Secretary Chu Laurel ay ma-develop din ito yung mga bridge component. Ang DAR, meron sa tulay ng Pangulo, pero nakafocus lamang sa mga agrarian reform communities. Maraming mga maliliit na tulay na magdudugtong sa mga key production areas na hindi masyadong napopondohan dahil nga nasa mga liblib na lugar, hindi masyadong prioridad. So yun yung mga priority ngayon. Kasi gusto ni Secretary mabuo yung tinatawag na Logistics Chain Modernization Program. Transition naman ako sa meat, pork, and sa chicken. Kumusta naman yung vaccines natin for ASF and flu para may iwasan yung inflation din sa meat natin? Yung sa ASF, merong dalawa na application. Yung SEBA ng Vietnam at may, I forgot the name nung sa US. So, ina-expect natin, hopefully within the year, ma-approve na yun ng FDA, yung Food and Drug Administration. At meron pa isa actually na mag-a-apply din. Tinutulungan na yun ng Bureau of Animal Industry. So, hanggat wala tayong effective vaccine, mahihirapan tayo na maapula itong problema na ito. Ngayon, ang ginagawa na lang talaga natin yung effective biosecurity. But of course, very limited ito. At doon sa mga backyard or yung mga smallhold natin na mga magbaboy, napakahirap naman. Sa AI, sa avian influenza, okay na yan, yung vaccine. Ano na lang yan, roll out. Isa pang tinitingnan natin, ito muna, yung sa ASF.
Ayun, last na lang po for me. Yung sa fish production naman, so sinabi nga po na okay naman, maganda naman. So are we expecting na bababa naman yung importation and bababa naman yung presyo, ganyan? Yung sa importation, again, inaayos lang ito ni Secretary Chulawel. Kasi nandito siya sa industriya na ito eh. Alam niya yung mga problema ng sektor ng pangisdaan. So nagkakaroon ng mga adjustments, correction. Kasi kung titingnan natin, nabanggit niya na for the last, nangyayari itong diversion. Kasi as per FAO 195, yung Fishery Administrative Order 195, dapat yung importation ay gagamitin lang for cannery and processing. So, yung diversion nangyayari, matagal na panahon. So, inaayos lang. Yes, please. Po, I'm Joyce Okamora from PNA. Sir, ask ko lang, since you've mentioned yung fisheries, may impact ba yung annual moratorium on fishing ng China? Kasi magdi-May na, and usually it runs from May to August. May impact ba yun sa fishery production natin? In the past year, ano yung years na parang nabawas sa atin? And ano yung preparations natin for this year? I-check ko sa before yung effect again. Again, hindi kasi ganun kalaki yung portion ng area na ito dun sa total pangisda natin. But I will check on the date. Pero may naman siya, sir. Yung moratorium na yun. Kasi parts of it covers a large part of our EC and including Baho de Masinloc. I still have to check with the data. Mahirap kasi magsabi sa atin on the impact without really looking on the actual data. Yes. Okay, sa akin kasi, dumako naman tayo, balik tayo sa lupa. Okay? Yung tungkol sa rice production natin, ano ang ating datos na makukuha sa inyo regarding dun sa pesting, yung mga pesting sumasalanta sa palay? No? Malaman lang po natin. Kasi, kung tumaas o bumaba, yun lang po gusto namin malaman. Again, we can provide you yung datos na yan. Meron tayong National Crop Protection Center and Regional Crop Protection Center. Kung sa palay mismo ng mga insekto at peste, kumpleto po na tayo ng datos yan. Opo, ang tanong lang po, kung tumaas o bumaba ang salanta ng peste? Depende sa commodities. Sa palay? Sa palay, pag mainit ang panahon, nag-expect kami na tumaas. May mga areas na naapektuhan nitong mga insect and pest diseases natin. But then again, ito naman ay regular occurrence, kaya napapagandaan. Kasi yung bang ASF anong damage na naibigay dito sa ating swine industry? Nung nagsisimula yung ASF, malaki talaga yung binaba ng population. Maraming mga commercial at backyard ang tumigil. Hindi ko lang matandaan yung exact numbers, pero malaki yung naging pagbawas. Kaya makita natin, nung nagkaroon ng ASF, biglang nagmahal yung baboy at intervention namin nun. Nagdala kami ng mga baboy from Visayas going to Metro Manila. Magkano ang presyo ngayon ng baboy? Ang presyo ng baboy para sa Kasim ay nasa 300 to 330. Yung belly ay nasa mga 380 ang prevailing price, which is almost stable kung sa mga nakalipas na buwan. Pre-ASF? Compared to? Pre-ASF, nasa mga 200 yung ano natin. Kasi kami more on concern namin yung farm gate yung time na yun. Malaki tinaas talaga yung farm gate. Parang, I-remember, meron pang 180 noon eh. Umabot ng 240 yung farm gate noon, nung talagang kasagsagan ng ASF. Pero ngayon ay ang farm gate ay nasa 120 ang presyo sa farm. Going back to El Niño, first quarter, nakita naman natin na nabawasan yung production ng palay.
because of it? Parang first quarter 2024 versus first quarter 2023. Ito yung datos ng PSA. Yung datos ng PSA, yung ito kasi projection sa kanila ng harvest. Yung projection, initial estimate nila, 4.76 million metric tons first quarter. Ang naging projection nila, 4.8 million metric tons. Tumaas pa, bagamat very small, 1.1%. Kasi, balikan ko lang din yung issue ng bigas, ano? First 6 months ng 2023, okay ang presyo ng bigas. March of last year, 39 pesos. Ngayon, 49 pesos. Anong meron? Anong nangyari noon? O anong hindi nangyari? Bakit tumaas na gusto talaga ang presyo ng bigas? Maliwanag na ba ito sa pag-aaral ng bigas? Nung panahon na yun, nagkaroon ng mga kagipitan. Nandyan yung gera sa Ukraine, nandyan yung pagbabawal ng India sa exportation nila. So ito yung mga external shocks na nangyari na naka-apekto doon sa presyuhan parte towards middle of last year na hindi na agad naka-recover yung international trade. So dahil primarily ang nakikita pa ng dahilan ay external. So kung walang correction na mangyayari sa external situation, parang mahirap makabalik doon sa 39 pesos unless merong internal situation na support na gagandahan ng gusto. Posible yan. Siguro yung mga ekonomista natin ay titignan itong mga aspeto na ito. Pero nandiyan pa rin yung mga external shocks, present pa rin. Hindi pa rin natatanggal. Yung mga gera, yung limitasyon sa exportation. Bagamat bumababa na ng konti at nakakakita na tayo ng pagbaba ng presyo sa international trade, pero hindi pa siya bumabalik doon sa level prior na mangyari itong mga problema na. Last question. Tatanong ko lang po, anong follow-up ninyo dun sa nahuli ng mga opisyal ng Department of Agriculture tungkol dun sa nagbenta ng underpriced na bigas sa NFA? Ongoing pa rin po yung investigasyon. May updates? Wala pa po kaming updates dahil medyo marami po yung sinisiyasat nila. Ang ginawa po kasi ni Secretary Chu Laurel, simula noong maipasa ang rice tarification law noong 2019, binalikan po lahat yon. Kasi ayaw na ni Secretary na maulit pa yung mga problema na ito para tingnan talaga kung ano yung mga nangyari at ano yung mga naging problema. So, as soon as may resulta na po yung isinasagawang investigasyon, we will let them know. So, walang iniwan na statement about that? Sa ngayon ay wala pa po kami bagong informasyon. Sa sitwasyon po ng NFA, nung sinuspindi ng Ombudsman, yung more or less 140, ang narinig po namin informasyon, mukhang maraming warehouses sa probinsya ng NFA ang hindi makapag-operate dahil suspendido ang halos kalahati ng kanilang mga tauhan, if not all. Merong mga na-reconsider ang Ombudsman na inalis ang suspension. Tanong ko po sa inyo, hindi po bang mga warehouses natin sa NFA nag-o-operate na sa ngayon? O normal na ang kanilang operation? Yung huling pag-uusap namin ay 99 yung nasara because of naging problema na to. Kasi hindi ibig sabihin ng isang warehouse man, isang warehouse. Merong isang warehouse man na several warehouses yung hawak niya. So, out of the 141, 99 doon yung warehouse supervisor na nasuspinde, ang na-lift ay 23. So, pero yung nananatiling nakasara ay 97 pa ngayon. Pero yun ay nung nakalipas na meeting namin. I will check kung ilan na uli yung nadagdagan doon sa nabuksan. Nakakausapin ko ulit si Administrator Lacson. Kasi medyo mahal yung, kasi hindi ganun kasimple yung kunwari, nilock mo yung warehouse dahil suspendido yung bodigero. Ano kasi binibilang isa-isa yung sako. At may cost yan ng
pag-audit ng bubuhatin kasi isa-isa yan at bibilang. Pero hindi po ba kung sarado yung maraming warehouses ng NFA, harvest season ngayon, so paano makakapambili ang NFA ng bigas kung sarado yung kanilang warehouse? There are more than 288 warehouses nationwide. So marami naman yan. So yung ibang warehouse can accommodate yung ibang sarado. At actually medyo, kumbaga yung anong tawag doon, exposure ng NFA sa merkado sa overall trade natin is 5% lamang. Karamihan talaga niyan ay pinamimili ng mga traders. So, at ang isa pang issue ngayon, mahal talaga yung farm gate. Ang limitasyon ng NFA ay 23 pesos lamang, clean and dry. So, actually may meeting sa April 11, next NFA Council meeting. At pag-uusapan doon kung paano pa mas magiging competitive ang NFA sa pamimili niya ng palay. Wala na question from media. Siguro, let's just ask si Asek, ano yung masasabi niyo sa media tungkol sa production prices ng agricultural crops in the first quarter at saka yung succeeding quarters? Boots, yung expectation namin for the productivity nung at least yung rice and corn, for rice, base sa datos ng PSA ay tumaas siya. Ine-expect namin dahil yung key production areas pa rin ay hindi masyadong naapektuhan ng El Niño at magandang patubig. We can see na maganda pa rin yung production for both rice and corn. So, yun yung pagtayo. Yung prices ay hindi masyadong gagalaw pa sa ngayon dahil present pa rin nga yung mga external shocks. At halimbawa sa palay, medyo mataas pa rin yung farm gate kahit panahon ng anihan, hindi niya madrive masyado na mapababa yung presyo ng bigas, bagamat bumababa ng mahal. Ay, salamat po. By the way, we also acknowledging the presence of Director General ng Philippine Information Agency, ang ating good friend, si Mr. Joe Torres. Morning, sir. We'd like to thank Assistant Secretary, Spokesperson and DA for giving us a good understanding of what's really happening sa agricultural sector. Nakita naman natin na he can cite figures right off the cuff. Siguro kung gusto niya i-confirm yung mga nababasa natin o sa agri, you can ask him after this. Maraming salamat, Asek, and we hope to see you again. Maraming salamat po.